Diyos, pribileyo po na makatayo pong muli at makapag-share po ng salita ng Panginoon. Ganun din po sa ating OSD, sa ating Reverend Blen Ramos na pinagkatiwala po sa atin ng pulpito. At ganun din po sa lahat po ng ating mga kapastoran, Pastor Ronnie, Pastor Anthony, Pastor Benerson, at sa lahat po ng ating mga leaders, amen, ng iglesyang ito. Tayo pong lahat ay magsama-sama po. Kainin natin ang salita sa gabing ito. At bago po ako dumako, I just want also to thank everyone. Sa hindi po nakakaalam, meron pong Pastors Olympic kahapon. At sige po, lakpakan po natin ang lahat. Papasalamat po tayo sa ating mga kananayan na talaga naman grabe, no? Talaga naman nag-serve sila mula umaga, hindi nga lang po kahapon, mula alam po, gabi pa lang, yung preparation mga kapatid ay hindi na biro. At nakita ko sila kayo ng umaga, nagpapatuloy pa rin silang maglingkod sa Panginoon. Sige nga, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng mga nanay. At ganoon din siyempre sa buhay ng mga katatayan, sa pangunguna ng ating Tatay Rico. Amen. Hallelujah, na talaga nga naman pulido, no? Na ginawa nilang kailang trabaho. Bagamat yung iba nasa bahay na sila, patuloy pa rin silang gumagawa, nagdadala ng mga gamit papuntang church. Amen. At kahapon meron pa silang Don Watch. Kaya po mga kapatid, at sa lahat po ng mga leaders na nagbigay po ng oras para po mapangyari po yung ating Pastors Olympic, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? At sa gabing ito mga kapatid, I'm very excited na i-share po ang salita ng Panginoon. Hallelujah. Sino po excited na makarinig ng salita ng Panginoon? Say amen. Amen. Buksan po natin ating Biblia sa lahat po nanonood sa online. Buksan po natin ating Biblia sa Psalms chapter 51 verse 17. Pwede po ba sabay-sabay po nating basahin? Ready? 1, 2, 3, go. My sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Amen. Tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa gabing ito at dalangin po namin, Panginoon, na sa pakikinig ng iyong salita, bigyan mo kami ng mababang puso, Panginoon. Basag na spirito, Panginoon, na sa iyong harapan, inaamin namin, Panginoon, na wala kaming kayang ipagmalaki sa iyo. Wala kaming kayang gawin, O Diyos. Kundi, Lord, dahil lamang sa kahabagan mo, kami, Panginoon, ay pananatiling nakatayo, Panginoon, nagtatagumpay, Panginoon. At lahat ng ito, Panginoon, hindi namin magagawa kung wala ka sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, buksan mo ang puso ng bawat isa, palakasin mo mga nanghihina, O Diyos, pagtagumpahin mo kami, Panginoon, at anuman ang magiging dahilan, hindi namin matanggap ang salitang ito, Panginoon. Lord, we rebuke it in Jesus' name. At higit sa lahat, Lord, the spirit of pride, we rebuke it in the name of Jesus, Panginoon. At sama-sama kaming uwi magtatagumpay. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat magsabi ng Amen. Sige po, tayong pong lahat ay makakaupo. Amen. At sa gabing ito, pag-uusapan po natin, yung may naka-underline po dyan, it's about broken. Amen. Pag sinabing kapatid, amen, salitang basag sa Tagalog, no? O sira. Alam na naman natin, lalo na yung, sino mahilig magugas ng plato dito? O yan, marami tayong mahilig magugas ng plato dito. Siguro naman yung mga, baka hindi maintindihan ng mga naguhugas ng plato dito. O kaya, kung di ka man madalas magugas ng plato, baka may pagkakataon na nakabasag ka na. Amen? Maaring bowl, amen? Maaring base, o anything na babasagin. Amen? Hindi po ba mga kabatid, kapag tayo ay nakabasag, amen, siyempre, magpipira-piraso yan. Tama po ba? So anong madalas gawin natin kapag ang isang bagay ay basag na? Anong ginagawa natin? Tinatapo na, siyempre. Natapo na. Hindi natin mapapakinabangan niya, baka hiwa ka pa dyan eh. So gagawin mo yan, kukuha ka walis, daspan, amen? Wawalisin mo, tama? At saka mo ngayon, itatapon. At sa gabing ito mga kapatid, the title of my message tonight is about, pakipindot po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, go. Lord, break me. Amen. Sabi diyan ang Panginoon, basagin mo ako. Alam niyo mga kapatid, ang katotohanan, kaya napakahalaga na meron tayong pusong basag. Balikan po muna natin. Pwede pong pakibalik sa umpisa. I-highlights ko lamang po. Sabi diyan, my sacrifice, O God, is a broken spirit. Ang sabi doon ay nagpapakumbabang espiritu. Amen? A broken and contrite heart. Sabi diyan, basag at nagsisising puso. Amen? Alam mo kapatid, sa mundo,
Balik po natin, pakipindot po doon sa may title. Sa mundo, ang katotohanan, kapag ang isang bagay ay basag na, tinatapo na yan. Tama? Pero sa Diyos, sabi mo sa katabi mo, ibahin mo sa Diyos. Dahil sa Diyos, kapatid, unless or until we are broken, God can never really use us. Hello? May kausap po ba ako? Hindi tayo tuluyang magagamit ng Diyos hanggat, kapatid, hindi ka nababasag. Tama po ba? Sino magsasabing amen? Oo, kapatid, ginagamit tayo ng Diyos mightily doon sa mga ministry na pinaglagyan niya sa atin. Amen. Nadala na tayo ng Panginoon kung saan tayo naroon, pero kapatid, may pipihit ka pa. Sabi mo sa katabi, may pipihit ka pa. May kaya pang gawin ng Diyos sa'yo. Anong sekreto, kapatid? Sabi ng Biblia, kailangang magpabasag tayo sa Panginoon. Hallelujah. Kapatid, napakahalaga na maintindihan natin na lalo tayo, amen, tayo mga nakakilala na sa Panginoon, kailangan ng Panginoon ay may pusong basag. Amen. Ang Diyos, kapatid, lagi siya naghahanap. Hindi lang natin kailangan ibigay ang puso natin sa Diyos. Kasi hindi mo masasabi, kapatid, na kaya mo ibigay ang puso mo sa Diyos. Pakinggan niyo po You can never tell na kaya mo ibigay ang buhay mo sa Diyos at ang puso mo kung hindi basag yan. Kasi ang pride, andyan yan. Magsisinungaling ka, kapatid, kapag sinabi mo kaya mo ibigay ang buhay mo sa Diyos pero hindi naman basag. Hello? Number 1, mawala yung pride. Hello? Alam mo, kapatid, ang pride, isa yan sa pinaka-lason. Lalo na sa buhay ng isang Kristiyano. Amen? That is the number 1, amen, sin. Kaya nga si Satanas, kapatid, ay hinulog ng Panginoon sa impyerno. Dahil saan? Sa pride. Tama po ba? Ngayon, kapatid, pag-uusapan natin kung gaano ba kahalaga ang pagiging basag sa Panginoon. Amen? Sabi diyan, pakipindot po, amen, merong isang art sa Japan, amen, na tinatawag na kintsugi. Amen? Kung saan, sabi diyan, kintsugi, the Japanese art of embracing imperfections. Kung saan yung isang bagay na basag, nagawaan nila ng paraan para mas maging ito'y mas kapaki-pakinabang. Amen? Kapatid, sa ating buhay, lahat tayo, meron tayong brokenness. Lahat tayo, dumaan tayo dyan, walang perfecto dito. Tama po ba? Maaring nagkaroon ka ng broken family, broken relationships, broken dreams. Pero kapatid, ang katotohanan, amen, sabi diyan sa art na yan, they use a gold powder para pagdikit-dikitin yung mga nasirang pieces, yung mga nabasag. Ganon din ang buhay natin ng mga Kristiyano ngayon. Maaring dumaan tayo sa iba't ibang brokenness, pero kapatid, kung tayo ibibigay natin, amen, doon sa master artist na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, kayang gumawa ng Diyos from bad things, God can turn it to something good. Amen? Sino maniniwala dito? Amen? Ang buhay mo, kapatid, kahit broken ka, kung ibibigay, pagkakatiwala mo yan sa Diyos, amen? Kayang gumawa ng Diyos ng bagong testimony sa buhay mo. God can make a new testimony, an amazing story, kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Kaya napakahalaga, kapatid, na maintindihan natin, pakimpindot po. Sabi diyan, parang gaya ng buhay mo. Pero kapag ibibigay mo sa Panginoon, pakipindot po, gaya ng gagawin ng Panginoon sa iyo. Anong sekreto, kapatid? Pakipindot, give it in the hands of God. Give it in the hands of God. Huwag mong ibibigay sa kamay ng tao. Kasi kapag sa kamay ng tao mo ibinigay, yung brokenness mo, pagchichismisan ka pa. Hello? Pagtatawanan ka pa. Uy, di ba, Kristiyano yan, tinan mo, kakasira na pamilya nila. Oh. Siguro hindi talaga Kristiyano yan eh. Papanggap lang yan eh. Amen? Pagtatawanan ka pa, pagchichismisan ka pa. Amen? Kaya darating ang time, parang mafe-feel mo tuloy, parang na-betray ka. Amen? Kasi minsan, gano'n na nangyayari sa atin eh. Amen? Na kapag may pangit na nangyayari dun sa kasama natin, ang feeling natin, malayo na si Lord sa kanila. Amen? Na parang tayo, nagiging self-righteous na tayo, na parang tayo okay tayo. Kapatid, kapag gano'n ang thinking mo, hindi ka babasag kay Lord. Kasi nakatingin ka pa dun sa kasama mo.
sa kamalian ng iba at sa kahinaan ng iba. Hello? Ang mga taong may basag na puso, kapatid, hindi yan tumitingin sa iba. Nakapokus yan sa sarili niya. Hello? Kaya kapag hindi ka basag sa Panginoon, puro mali ng kapwa mong tinitingnan mo, at parang feeling mo, ikaw ang magaling. Ikaw ang tama. Hello? Sabi ng mga kapatid, napakahalaga na maintindihan natin ang pagbibigay natin. Amen? Ibigay natin yung mga brokenness natin sa Panginoon. Bakit? Is the master artist. Ang isang bagay na kung sino man ang gumawa sa'yo, masira man yan, kaya niyang ibalik yan. Ang makakagawa lang yung gumawa sa'yo. Ano sabi ng Genesis? God created us in His own image and likeness. At kung meron man kaya mag-ayos sa'yo, kapatid, walang iba kundi ang Diyos. Hindi ka kayang ayusin, kapatid, kahit nung kaibigan mo, kahit ng sino. Amen? Andito ang ating mga pastor. Mag-guide sa atin, pero kapatid, higit sa lahat, ibigay natin sa Panginoon. Siya lang ang kayang magbuo ng buhay natin. Marami dyan sa atin broken-hearted. Sino dito ang broken-hearted? Amen? Meron ba dito ang broken-hearted? Amen? Sa Diyos natin ibigay. Sa kamay ng Panginoon. Siya lang kaya magbago niyan. Amen? At kapag binuo ng Panginoon, yung brokenness mo, kapatid, He will turn it to something good. Sabi nga ng Biblia, the enemy, amen, meant it for evil. Amen? But God will turn it to good. Amen? Gagawin ng Panginoon yung mga bagay na para baga sa atin, wala nang solusyon, wala nang dahilan, pangit na, pero kapag ibinigay mo sa kamay ng Diyos, amen, kayang gumawa ng Diyos ng bagong patotoo sa buhay mo. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sabi diyan, we are the clay, you are the potter, we are all the work of your hand. Ang Diyos, kapatid, siya ang ating, sabi nga, no, yung palayok, doon sa gumagawa ng palayok. Amen? Gusto ng Panginoon na ihulma tayo kung ano yung talagang the best para sa atin. Amen? Pero madalas, gusto natin tayo ang mag-control. Kapatid, kung hayaan natin ang Panginoon nang siya ang mag-form sa atin, mag-shape sa atin, sa paraang gusto niya, kapatid, magiging magandang kalalabasan. Amen? Kaya nga sabi mo sa katabi, kaya pala ganyan ka eh. Amen? Ayaw mo magpaporma sa Panginoon eh. Amen? Kapatid, pangit ang kalalabasan kapag hindi ang Diyos ang nagporma sa'yo. Sabi mo ulit sa katabi mo, kaya pala ganyan ka eh. Amen? Kaya napakahalaga, kapatid, magpaayos tayo sa Panginoon. Ang Diyos ang hayaan nating humulma sa atin. Sa paanong paraan? Gagamit ang Diyos ng sirkumstansya. Gagamit ang Diyos ng problema, ng sitwasyon. Gagamit ang Diyos sa mga taong makukulit. Amen? Para din sa atin, para maporma yung karakter natin. Kapatid, ang pag-shape ng Panginoon, hindi nakabase sa anong gusto natin. Kundi nakabase yan kung anong gusto ng Diyos gawin sa atin. Amen? Kaya nga napakahalaga, kapatid, na lahat tayo dito, walang perfecto. Di sila magtataas ng kamay na perfecto, sa bibigyan ko 1,000 oras mismo. Totoo po. Taas mo lang ang kamay mo. Amen? Kapatid, napakahalaga. Sabi doon, sabi natin kaya sa Kintsugi, yung imperfection, lahat tayo imperfect. Pero sa imperfection natin, kayang gumawa ng Diyos ng magandang bagay. Lahat ng Bible character, kapatid, walang matuwid. Lahat sila may imperfection. Hindi ka nag-iisa, sabi mo sa katabi, hindi ka nag-iisa. Amen? Pero kayang gumawa ng Diyos. Amen? Na magandang bagay. Amen? Doon sa imperfection natin, gawin niyang perfect sa kanyang harapan. Kapatid, iba-iba ang standard ng pagiging perfect sa bawat isa sa atin. Maaaring ang perfect sa kanya, hindi perfect sa'yo. Pero kapatid, hindi pinag-uusapan kung perfect ka sa kanya, perfect ka dito. Ang importante, perfect ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Kaya napakahalaga, kapatid, na maintindihan natin na tayo, amen, dumaranas tayo ng iba't ibang brokenness. At katulad ng sinabi ko kanina, kapatid, sa mundo, kapag ikaw ay basag, wala ka ng kwenta. Pero anong mong pinakamahalaga sa Diyos ay yung kabasagan mo. Yan ang mahalaga sa Diyos. Kung sa mundo, tinatapon na yan, wala nang halaga yan. Pero kapatid, iba sa Diyos. Yan ang pinakagusto ng Panginoon. Ang merong basag na puso. Amen? Sabi dito mga kapatid, amen? Psalm 51:17. Example po. Sabi diyan, yan yung foundation verse natin. My sacrifice, O God, is a broken spirit and a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Amen?
Doon sa Psalms 51, sa kalagitnaan, David prayed. Kasi he's trying to hide his sin. Amen? Sa Panginoon. Amen? Sabi doon, sa 51 to 16, you do not delight in the sacrifice or I would bring it. Sabi ni David, Lord, alam ko hindi ka nalulugod doon sa mga external offering. Dahil kung yan ang pag-uusapan, Lord, libo-libong baka, libo-libong tupa ang kaya kong ibigay sa'yo. Ako'y hari. Tama? Pero sabi ng David, naintindihan ni David, sabi niya, you do not take pleasure in burnt offerings. Pero sabi ni David, balik po tayo. Atras po natin ulit, sabi ni David, but my sacrifice, O God, is a broken spirit, a broken and contrite heart. You, God, will not despise. Anong punto, kapatid? Kapag ikaw ay may puso na nagsisisi, may spirito ka nagsisisi, may pagpakumbaba kang puso at basag ang puso mo sa Panginoon, sabi ng Biblia, God will not despise. Hindi ka pala pwedeng tanggihan ng Panginoon. Hello? Anong sikreto, kapatid? Amen? Kailangan lang lagi nating magpakumbaba sa Panginoon. Dahil ang Diyos, kapag nakita niya tunay at tao sa pusong pagpapakumbaba mo, hindi ka pala pwedeng tanggihan ng Panginoon. Pastor, lumalapit naman po ako, nagpapakumbaba, kapatid, baka mamaya, nadadala ka lang ng emosyon mo. Kaya kailangan, we have to check our heart. Sabi nga ng ating preaching, nung last Wednesday, sino po nandito ng last Wednesday? Heart check. Baka emotional ka lang pala. O nakikigaya ka lang sa mga tao nandirito, na-hype ka lang. Kasi kapatid, malalaman mo kung totoo ang puso mo sa Diyos kapag wala ka dito sa church at mag-isa ka. Kung paano mo dinidil ang Diyos. Ako po, eto po. Kapag ikaw hindi ka kayang umiyak, doon na mag-isa ka, na nasa bahay ka, tapos kayo nakakayak dito, kapatid, dinadaya mo sarili mo. Kasi dito, napakadaling sumabay. Kasi bakit? Nagiging emotional tayo eh. Yung surroundings sa atin, minsan kahit di ka umiyak, napapaiyak ka na lang eh. Tama ba? Pero kung ikaw mag-isa ka, may kausap po ba ako, pero hindi ka makapag-worship sa Diyos, hindi ka nga makaiyak. Kapatid, katulad po sinabi ko, alam ng Diyos kung totoo ang puso mo. Kaya nga babalik tayo doon. Bakit lumalapit naman ako sa Panginoon, pero bakit parang hindi pa na, kapatid, baka naging emotional ka lang. Medyo inihinga lang po ako Amen. Kaya po, pwede po iinom muna po ako. Amen. Hallelujah. Napasarap po kasi yung laro namin kahapon. Sobra po. Sabi ko nga po, mga kapatid, kung totohanan lang, kung pwede lang ako magsabi ng sarili ko lang po, kung ako lang masusunod, ayoko pong tumayo ngayon. Kasi sobrang pagod ko po, napakasakit po ng katawan ko, pero lagi kong po tinitingnan ang kalakasan ko ay nasa Diyos. Amen. Ang Diyos po laging mapapurihan. Kasi kung tayo po, may sarili naman tayong pasya, hindi naman tayo kontrolado ng kung sino. Kaya ko naman tumanggi sa kanila kung sasabihin ko na, Brother Eric, ikaw magsishare ngayon, pwede sabihin, masakit po ng katawan ko eh. Baka po pwede sa iba na lang. Kaya kong gawin yun. Wala ba akong karapatan? Pero kapatid, maintindihan natin na the moment na ikaw ay binigyan ng pagkakataon, just grab it. Amen. Lalo na kung patungkol sa Panginoon. Amen. Kasi you never know. Amen. Mamaya ang Diyos pala, ito pala yung perfect timing ng Panginoon sa iyo, hindi mo ginawa, sayang. Amen. Kaya po, like ko sinasabi mga kapatid, lahat tayo may kanya-kanya tayong rason. Amen. May kanya-kanya, minsan valid naman. Pero lagi tayong doon sa punto na ano ba talaga ang gusto ng Diyos. Amen. Kasi kung di ka naman kinukonvict ng Diyos at gusto ng Diyos magpahinga, di magpahinga ka. Wala mong masama doon. Kailangan naman natin lagi. Pero kapatid, lagi niyo po isang bagay. Kapag ang kaaway, alam niya kung saan ka mahina, doon kanya lagi aatakihin. Pero kapag hindi na magiging dahilan sa'yo, na lagi mong katwiran kapag ikaw ay dumarating ang Wednesday o anumang pagkakataon na sinasabi mo lagi pagod ka, ikakadena ka ng kaaway dyan. Every Wednesday, magiging sakit mo yan. Every Sunday, magiging sakit mo yan. Pero kapag napagtagumpayan mo yan, ano pang gagawin ng kaaway? Napagtagumpayan mo na nga yan. Hahanap na naman siya ng bagong strategy. Tama?
Kaya kapatid, sa loob ng mga ginagawa natin dito, mga kapatid, lalo na tayo manggagawa, just grab this opportunity na makarinig tayo kasi kapatid, sa Sunday, it's a general preaching. Amen? Pero ito, pang manggagawa, ito yung medyo masakit pero lalo tayong titibay dito. Amen? Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Balik tayo kay David. Alam natin si David, nagkasala sa kay Bathsheba, di ba? Pero sabi niya, he's trying to hide his sin, but God exposes him. In-expose siya ng Panginoon. Kaya kapatid, pag tayo expose tayo ng Panginoon, magpasalamat tayo. Huwag tayong mag-feeling na para tayong betray ng Panginoon, tayo napahiya. Minsan darating sa time, iaalala ng Diyos, wag mo kakanta nga. Mapahiya ka. Totoo yun. Kasi ganun ang paghulma sa atin ng Diyos. Kapatid, kapag hindi mo naranasan yung mga bagay na yon, amen, hindi ka pa dumadaan sa part, kapatid, na tunay kang ihuhulmahin ng Diyos. Mapapahiya ka, masasaktan ka, amen, madidisappoint ka. It's a part of process. Brokenness, amen, is not easy. Sometimes it's painful, but it's necessary. Amen? Mahalaga ang pagiging basag. At dumarating sa punto, kapatid, na masakit kapag ikaw ay binabasag. Sino magsasabi ng amen? Pero sa panahon na binabasag ka ng Diyos, ang kailangan mong i-response, kapatid, ano? Thank you, Lord. Thank you. Sinito dito yung pag kinokorek, nagpapasalamat. Kapatid, kapag may ganun kang puso, napakahalaga nun. It's very crucial. Pakinggan niyo po it's very crucial kapag may taong nagtatama sa'yo, pinapasalamatan mo. Kasi kapag hindi ka marunong magpasalamat, anong dahilan? Yung pride mo umiiral na. Hello? May kausap po ba ako? Tandaan mo, kapatid, ang pride, silent killer yan. Hindi mo yan mararamdaman at hindi mo yan, kapatid, mahahalata minsan na para bagang akala mo, tama ka na, akala mo may masama lang siyang tingin sa'yo, akala mo pinupuntosan ka lang niya, pero ang katotohanan ng pride mo umiiral na, kapatid. That's the work of the enemy. Sa ating mga kabataan, habang may nag-guide sa inyo at magtatama sa iyo, pasalamatan nyo. Bata pa lang kayo, nasa ganyang edad kayo, matuto kayo magpasalamat. Kasi darating ang time, magpapalit na naman kayo ng pwesto. Meron namang kabataan kayong i-raise at ganyan din ang mangyayari sa atin. Kaya napakahalaga, mga kapatid, sa buhay natin, amen, mawala sa atin yung mga bagay na yan. Hindi ka magiging tunay na basag. Ang brokenness, kapatid, ang opposite niyan, yung pride. How can you be broken if you still have a pride? Kapatid, hindi masamang magkaroon ng pride. Basta gagamitin mo sa tama. Amen? Pero pag ginagamit mo na sa mali, ibang usapan na yan. Tama po ba? Parang tahimik po tayo Hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, amen, the offering and sacrifice that God wants are our broken spirit and contrite heart. Lahat tayo naglilingkod. Sino naglilingkod dito sa Panginoon? Pero kapatid, alam nyo, ang katotohanan, Biblia na po nagsasabi. Lahat tayo may nangangaral. Kasi pwede ka naman mangaral, hindi naman basag ang puso mo. Pwede ka ring tumugtog na hindi na basag ang puso mo. Tama ba? Sa lahat ng ginagawa natin, kapatid, pwede po na tayo naglilingkod sa Diyos, pero hindi basag ang puso natin. Tama ba? Yan ang katotohanan. Kasi kapatid, tinan mo, may istorya nga, di ba, naalala natin kay Martha at Mary. Amen? She is serving the Lord, but yet, she has a full meron siyang bitterness sa kanyang puso. Punong-puno siya ng bitterness, na nakatingin na siya sa mga bagay na mali. Amen? Kapatid, tandaan natin, hindi mo na kailangan tumingin pa kung kanino. Sarili po natin. Let's make it a practice. Lord, basagin mo ako. Kapatid, yan po yung prayer ko. Sa sarili ko. Kasi alam ko, ang dami kong pagkukulang pa sa Panginoon. Even, nakikita ng iba, ganoon, pero kapatid, ako, alam ko sa sarili ko, marami akong imperfection. Kaya yun ang prayer ko. Lord, basagin mo ako. Basagin mo ako, Lord. Kasi bakit, kapatid, tingin po kayo sa akin. Madalas, maraming pumupunta sa loob ng church kasi mabuti lang ang Diyos sa atin.
nakadepende tayo kung gaano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. At dahil mabuti ang Panginoon, binapalitan natin ito. Tama ba? Sasakripisyo rin tayo kay Lord. Gumagawa rin tayo. Kasi mabait ang Diyos pinagpala ka niya. Pero kapatid, I pray na sa bawat isa sa atin dito, ito maging puso natin. Pumupunta tayo ng church, hindi dahil mabuti ang Diyos sa atin, kundi dahil Diyos talaga siya. Pag nabuksan sa atin yun, and that's my prayer, Lord, huwag kaming pupunta ng church dahil mabuti ka sa amin. Dahil may ginagawa kang blessing sa amin, ang mga anak ko malulusog, may trabaho akong maganda, ang ministry ko okay. Pero paano kapag hindi na? Kasi kapatid, kapag pumupunta ka sa church, dahil kung sino ang Diyos, kapatid, walang makakapagpigil sa'yo magpuri. Kahit masama ang pakiramdam, may sakit sa pamilya mo, makakapagpuri ka sa Diyos kasi hindi ka nakabase doon. Nakabase ka kung sino ang Diyos sa harapan mo. It's not easy. Maraming sakripisyo dapat gawin para umabot tayo doon. Pero that's my prayer. Kasi kung ganun lang, hindi na tayo magnanasa ng mga bagay pa sa mundo. Walang makakapag-turn around ng faith natin. Kahit sabing bukas mamamatay ka na, okay lang. Kasi alam mo na hindi ka naman nakabase kung anong bagay na meron ka at ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya ngayon 3 binata, sabi nila, iligtas man kami ng Diyos o hindi. Sasamba pa rin kami sa Kanya, hindi kami magbabago. Bakit? Nakita nila ang dahilan kung bakit sila sumasamba, hindi dahil mabuti ang Diyos sa buhay nila, kundi ang Diyos ay Diyos talaga. Kailangan kapatid ma-i-reveal sa atin yun. Kaya nga, nagiging sakit ng church. Narinig ko nga kanina mga kapatid sa isang patuto, totoo ang church. Amen. Lahat ito, kung hindi ka imperfect, welcome ka dito. Kasi yun ang trabaho ng church Doon sa mga imperfect, gawing perfect. Amen. Sa pamamagitan ng pagdadala niya sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot, kapag kayo itong matagal, dapat may nababago sa atin. Amen. Sabi ko nga kapatid, ito ang sikreto para madala natin ang ating mga mahal sa buhay. Hindi kapatid, pilitin natin sila. Hindi kapatid, yung mga Bible verses na ibigay natin sa kanila. Hindi yung buhay natin magliwanag sa kanila. Amen. Kasi pag pinilit natin sila, hindi talaga sila sasama. Mapipressure lang sila. Pero kapag pinakita natin ang buhay natin na talaga naman kumikilos ang Diyos, darating ang time, mamamagnet natin sila. At sila magtatanong sa atin, ano bang meron dyan sa church mo? Magkakaroon sila makukurious sila. Hindi dahil kapatid tayo ay pala church, no. Kahit magpalasimba ka hanggang andyan ka. Hanggat walang nababago sa buhay mo, hindi mo sila mamamagnet. Pero kapag nakita nila yung buhay mo, na kahit nasa loob ka ng simbahan, nasa loob ka ng tahanan, ikaw ang nagiging ilaw sa kanila. Darating ang time kapatid, yung mga pamilya natin, madadala natin sa church. Hindi madali. Hindi natin kayang gawin ang sarili lang natin, yung kaya kailangan natin ng si Kristo. Kailangan natin ang Diyos. The more na nagpapabasag tayo sa Panginoon, lalo natin nagiging katulad si Kristo. Sino magsasabi ng amen? Dahil mismong si Kristo, basag ang kanyang puso. Hindi siya bababa dito kapatid kung hindi basag ang kanyang puso. Mahirap sumunod kapag hindi basag ang puso mo. Pwede ka sumunod, ulitin ko po, pwede ka sumunod. Pero paano ka susunod? Paano yung way mo pag sumusunod ka? Masaya ka ba? Excited ka ba? Alam mo kapatid, pag dumaring sa time na excited ka nga, like for example, yung Pastor Olympic, baka maraming pastor dyan, di nakatulog Sobrang excited Amen? Sa Olympics Alam mo kapag excited ka talaga kapatid, iba yung nagagawa Amen? Iba yung nagagawa. Kumbaga, marami kang bagay na nakakalimutan. Kaya minsan ang katawan mo hindi nakaya, pero yung spirito mo, pag malakas ang spirito mo, nagagawa mo. Amen? Kaya napakalaga kapatid. Amen? Maintindihan natin na ang pinakamahalaga sa Panginoon ay hindi yung mga bagay na ginagawa natin. Amen? Kundi sa paggawa natin, maging pundasyon muna dapat basag ang puso natin. Mas nalulugod ang Panginoon doon Amen? Mas nalulugod ang Panginoon kapag ang puso natin basag. Amen? Kasi pag basag ang puso mo, ito yung nagpapakita kapatid na nagpapakumbaba ka sa Diyos. Amen? Nagpapakumbaba tayo sa Panginoon. Sabi diyan mga kapatid, amen? There was a story, pakipindot po, doon sa Mark 14 verse 3, na kung saan ito yung kwento ni Mary.
Mary of Bethany. Sino po nakakilala kay Mary? Marami kasing Mary sa Bible eh. Amen? Sabi diyan, while he was in Bethany, reclining at the table in the home of Simon the leper, a woman came with an alabaster jar of very expensive perfume. Made of pure nard, she broke the jar and poured the perfume on his head. Sabi doon, may isang kwento na kung saan, habang ang Panginoon ay nandun sa bahay ni Simon, amen, nakitongin, amen, may isang babaeng pumasok, amen, na meron siyang daladalang alabaster jar. Amen? At yung alabaster jar, mga kapatid, kung ito ay, I did the research, ngayong alabaster jar, kung paano i-exact, very complex. Kaya po hindi basta-basta. At mas mahal pa siya sa ginto at diamante nung time na yon. Kapag ang alabaster jar ay ibinigay sa'yo o ipinahid sa'yo, it represent na napakahalaga mo dun sa tao na yon. Yun ang pinaka logic, no? Pero alam mo kapatid, kapag di ko na po nilagay diyan, pero kung pupunta tayo dun sa John 12 verse 3 to the following verse, sabi doon, nung si Maria, may dala-dala siyang puno, amen, ng isang jar na puno ng pamahaling pabango. Sabi doon puno, tama? Bilang tayo, parang ganun din tayo eh. Nagbibigay tayo sa Diyos, pero hindi natin kapatid ibinibigay lahat. Pakinggan po natin ito. Sabi doon, with an alabaster jar of very expensive perfume. Lahat tayo dito, meron tayo sa buhay natin na napakahalaga sa atin. Tama? Ngayon, kapatid, tingnan niyo yung behavior at attitude ni Mary. Anong ginawa niya, kapatid? Amen? She broke the jar and poured out the perfume on his head. Alam niyo ba, kapatid, siya yung ate di ko alam kung sino mas matanda sa kanila, no? ni Lazarus. Nung namatay si Lazarus, kasi yung alabaster jar, mabango yun eh. Doon sa pag-iimbalsa mo, para hindi mangamoy, yung bangkay, madalas yun ang nilalagay. Amen? Para kasi mas matapang pa rin yung amoy noon. Pero hindi niya yung ginawa sa kapatid niya. Amen? Hindi niya ginawa sa kapatid niya, hindi niya ibinuhos yun. Pero dumating yung Panginoon, anong ginawa niya? She broke the jar. Ibig sabihin, kapatid, kapag meron kang isang lalagyan, parang ganito. Ito'y puno. Isipin nyo na lang po pwede ko naman itong kalahatiin lang eh. Tama ba? Tapos ilagay ko sa Panginoon, okay na, mababango naman na yun. Pero anong ginawa niya? She broke it. It represent napatay na siya sa kanyang sarili. Wala na siyang reservation. Kasi kapatid, kapag tinanggal mo at tinapong, may matitira pa eh. Kaya nga marami sa atin, sabi ko nga kanina kapatid, hindi ka tunay na magamit ng Panginoon kasi ang dami pang reservation. Gusto ng Diyos basag, walang tira. Ayaw ng Panginoon na may tira ka. Gusto ng Panginoon all out ka sa Kanya. Gusto ng Panginoon sold out ka sa Kanya. Sabi nga ng Biblia kapatid, ang sabi ng Biblia, hindi na ako, kundi sino? Si Kristo. It's no longer I, but Christ. Kapag ang attitude mo sa Panginoon, konti-konti ka lang sa Kanya, tinan mo mangyayari sa'yo. Hindi ka makapag-full sa Panginoon. Kaya nga sa lahat po ng manggagawa dito, sino manggagawa dito? Taas ang kamay. Dalawa lang naman ang klase ng manggagawa eh. Amen? Manggagawa ng Diyos tsaka isa, manggagawa ng katapalasan. Amen? Yun ang tinatawag ng Panginoon. Kaya huwag ka pupunta doon kapatid. Sa paglilingkod sa Panginoon, mahalaga ang puso. Sabi nga ng ating Daddy Bishop, puso ang puna. Napakahalaga po ng puso. Yung puso, kapatid, na wala ng preservation, basag na. Pag basag na, pag wala ng ganyan, di na malalagyan yan eh. Tama ba? At hayaan mo ang Diyos ang bumuo niyan. Ang basag na puso, ang sabi ng Biblia, God will give us a new heart. Bagong puso. Amen? Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong puso. Sino gusto ng bagong puso dito? Sino dito gusto magpabasag sa Diyos? Sino magsasabi, Lord, break me? Kapatid, until God, amen, break us, He cannot really use us. Hindi tayo magagamit ng Panginoon kung saan talaga tayo dapat paggamitin ng Diyos. Amen? Maaring dito, marami na sanang ginawa ang Diyos sa buhay niya. Pero ikaw, kapatid, pinipigilan mong Diyos, masisisi mo ba ang Panginoon? Dati masisisi ang Diyos. Kapatid,
tandaan po natin, ang disipulo ni Kristo ay tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, hindi ka ang mamimili, kundi si Kristo mamimili. Siya ang masusunod sa buhay natin. Kaya sabi diyan mga kapatid, amen, we can never give the best until we are broken. Like Mary, kapatid, hindi natin mabibigay yung the best natin sa Diyos unless basag ka. Sino dito magsasabi na kaya niya ibigay ang buhay niya sa Diyos? Kapatid, napaka-imposibleng ibigay mong buhay mo sa Diyos nang hindi ka basag sa Diyos. Pag naiintindihan mo, amen, nasa Diyos na ang lahat, amen, siya ang dahilan kung bakit tayo nag-i-exist. Kapag ang faith mo ay patuloy na tumataas sa Panginoon at nakasandal sa Panginoon, sa Kanya ka nakadepende, kapatid. Amen, dumadaan ka na sa proseso. Amen. At kung dumating man, kapatid, ng Panginoon, subukin tayo. It's okay. Amen. Tandaan natin, walang ginawa ang Diyos sa atin sa ikasasama natin. Gusto ng Panginoong, kapatid, hulmahin tayo dahil malaki ang pagkatawag natin sa Diyos. Kapatid, ang sinasabi ng kaaway, hanggang dyan ka na lang, hanggang dance ka na lang, hanggang dito ka na lang. No! Marami lahat nagsimula dyan, pero ngayon ginagamit na mightily ng Panginoon. Kapatid, that is your stepping stone. Diyan ka lang magsisimula, but it doesn't mean, kapatid, hanggang dyan lang pagkatawag ng Diyos sa'yo. Kapatid, anong sekreto? Magpabasag ka sa Panginoon. Hindi mo mauunawaan kung bakit ganito ang Diyos hanggat hindi basag ang puso mo sa Panginoon. Nakala mo minsan, galit ang Panginoon sa'yo. Nakala mo minsan, ang mga pastor pinatatamaan ka lang. Nakala mo mga leader na nakikialam sa buhay mo. Pero ang katotohanan, kapatid, ang Diyos kumikilos sa buhay mo. It's a part of process. Kailangan nating magpaproseso sa Diyos. Kapatid, ilingin natin sa Panginoon, Lord, baguhin mo ako, basagin mo ako, Panginoon. It's a dangerous prayer. Dahil hindi natin alam kung paano tayo babasagin ng Diyos. Wala tayong alam, wala tayong idea. Kaya nga maraming takot ipanalangin yan. Ang Diyos, kapatid, lagi siyang nakatingin. Sabi ko nga, kapatid, ang Diyos mabait naman eh. Mabait naman ang Panginoon eh. Kailangan lang natin siguro minsan umupo tayo, magkape-kape tayo, tingnan natin kung gaano kalaki ang Diyos natin. Kasi kapatid, the more na iniisip mong problema, lumiliit ang Diyos sa'yo eh. Tama ba? Minsan kapag ang problema na-overwhelm ka, parang ang liit-liit ng Diyos mo. Kaya kapatid, palakihin natin ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating hayaan ang Panginoon parang nasa gitna lang, kundi lagi siyang nasa taas. Kapatid, ang Panginoon makapangyarihan, Diyos nga siya eh. Kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng buhay natin. Walang imposible sa Panginoon. Kung dumating man, mapayagan ng Panginoon, pasalamatan pa rin natin ng Diyos. Bakit? It's a process. Sabihin mo nga sa katabi mo, it's a process. Brokenness is a process. Sometimes it could be painful. Minsan masakit. Minsan dumarating, mawawala pa yung mahal mo sa buhay. Minsan, darating sa time, yung pinakamahalaga sa'yo, negosyo mo, alisin ng Panginoon. Kasi hindi ka naman kayang proseso ng Diyos kapag ikaw pa rin nasusunod sa buhay mo. Pero sabi nga dyan, like Mary, he broke the most expensive perfume. Yung pinakamahalagang bagay sa buhay niya, inalis niya. Kasi bakit, kapatid, hanggat nandyan yan, hindi ka mababasag sa Diyos. Hanggat may pinanghahawakan ka, minsan ang totoo ha, ito po, pakinggan niyo po, minsan hanggat mayroong panlaman, meron ka pang, may pera ka pa, may laman pa yung bangko mo, minsan doon ka nakadepende. Minsan lagi ka nakatingin, tinitingnan mo lagi doon, sa trabaho mo, kung ano man yung mga bagay na yan, kapatid, minsan alam mo ang katotohanan po, tingin po kayo. Gusto ng Diyos, tanggalin lahat ng bagay na yan. At magsimula kang sa Kanya lang tumingin. Sa Kanya ka lang magtiwala. Naalala ko po ng time na bago po akong Kristiyano. As in, lahat ng meron ako, tinanggal ng Panginoon sa akin. Dumating sa time, kapatid, lahat na napundar ko, natira lang sa akin isang TV, na kapag nililipat mo, tinutusok mo pa ng nipper. Ano ba yung pangano sa manicure? Para malipat mo yung channel. At yung damit namin nakalagay sa karton. Pero kapatid, tinuruan ako ng Panginoon throughout ng paglilingkod ko sa Kanya, ng lahat ng meron ako ay galing sa Kanya.
Hindi dahil sa sarili kong lakas, karunungan, sa diskarte ko, kundi sa Panginoon. Alam nyo kapatid, tinatanong ko ang Panginoon, Lord, bakit? Ano bang gagawin ko? Ang sinabi lang sa akin ng Panginoon, sumunod ka. Sumunod lang ako sa Panginoon. Alam mo kapatid, lahat ng bagay na nawala sa akin, nirestore ng Panginoon. Nirestore ng Diyos. Ibinalik ng Panginoon, sobra-sobra pa. Pati yung pangungutang tinanggal sa akin ng Diyos. Ang prayer ko, Lord, hindi na ako mangutang, ako na magpapautang. Kapatid, kapag tunay kang sumusunod sa Diyos, pagpapalain ka ng Panginoon. Ito naman yan, kapatid. Ito naman yung paradox of the Christian. The more nating hinahanap ang Diyos, nakinig po tayo, the more nating hinahanap ang Diyos, the more nating sinusunod ang Diyos, lalo tayong pagpapalain ng Diyos. Tama? Pero kapatid, ito naman nakakalungkot. The more na pinagpala ka ng Diyos, the more ka namang yumayabang. The more ka namang dumidepende. Amen, doon sa blessing. At minsan nakakalimutan mo na kung sino yung nagbigay. Tama ba? Kapatid, kaya nga napakalaga na laging basag ang puso mo. Bakit? Pagkagising mo lang, alam mo kahit may blessing ka, Lord, salamat po. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi ko naman matatanggap to. Kapag meron ka ganong mentality, kapatid, hindi ka makakalimot. Laging mo mapapaalalahan ng sarili mo. Kaya nga nakakalungkot kapatid, binigyan ka na ng chance ng Diyos, pinasagana ka na niya, dahil hindi mo iningatan yung pagpapalang binigay mo, nagyabang ka, ano nangyari? Binalik ka ulit ng Panginoon. Kapatid, ang Diyos, siya ang nagbibigay, siya rin ang nag-aalis, at siya rin ang kayang magbalik. Pero katulad ng sinabi natin kanina kapatid, kung magpapakumbaba ka sa Diyos, nang meron kang mapagkumbabang spirito, basag na puso at nagsisising puso, hindi ka tatanggihan ng Diyos. Ang sekreto, bumalik ka ulit sa Diyos. Ano man yung mga bagay, kapatid, sa buhay mo na nanghina ka, amen, ibigay mo sa kamay ng Diyos. Siya lang ang kayang mag-restore sa atin. Sino doon naniniwala, kayang tayong i-restore ng Diyos? Amen? Kaya kapatid, ang sarap maglingkod sa Panginoon eh. Sino dito magsasabi na masarap maglingkod sa Diyos? Say amen. Napakasarap maglingkod sa Diyos. Hindi madali, syempre. Pero sa kabila, kapatid, ng mga pinagdaraanan natin, alam natin na meron tayong kakampi. Amen? Kaya nga sabi diyan, pakipindot po. Sabi diyan, some of the present were saying indignantly, galit na galit. Sabi ng mga tao doon, to one another, why this waste of perfume? It could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor, and they rebuke harshly. Alam mo kapatid, kapag ikaw ay basag sa Diyos, hindi ka maintindihan ng maraming nakapaligid sa'yo. Minsan iisipin nila, amen, nagmamarunong ka pa. Iisipin nila mali yung ginagawa mo. Minsan pinakikialaman mo sila, minsan parang ikaw yung tipong pabida-bida ka, parang ganon. Nakita mo si Mary, parang isip nila, mali pa yung ginawa ni Mary, pabida-bida. Amen? Nagalit sila. Sabi nila, ako sinayang mo lang. Alam mo, katotohanan kapatid, hindi talaga maiintindihan ng mga taong hindi basag yung mga taong basag. Hindi mo maiintindihan yan. Unless mabasag ka din, maiintindihan mo. Kaya bakit minsan maisip mo, bakit ito extreme yung tao na to? Ganito lang naman maglingkod, oh. Okay lang naman, hindi naman yan sa lahi kang nandyan sa church, eh. Tama ba? Minsan ang pag-iisip natin sa paglilingkod, akala natin like bed and roses, amen? Na pa-chill-chillan tayo, okay lang no kapatid. Sabi nga ng Panginoon, mamaya dadaanan natin yung mga kapatid. Hindi mo masasabing tunay kang disipulo ni Kristo kapag wala ka nito. Kasi pagiging disipulo ni Kristo ay pagsunod talaga sa Diyos. Sabi doon, amen? Sunod po. Sabi diyan, no? Leave her alone, said Jesus. Amen? Kaya kapatid, kung ikaw ay basag sa Panginoon at maraming taong pumipigil sa iyo, okay lang. Sabi mo sa kanila, okay lang. Bakit? Sabi ng Panginoon, leave her alone. Pagtatanggol ka ng Diyos. God will intervene. Pagtatanggol tayo ng Panginoon. Sabi diyan, why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. The poor you will always have with you, and you can help them in any time you want, but you will not always have me. She did what she could. She poured perfume on my body beforehand to prepare for my burial. Truly, I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in the memory of her. Sabi doon, ano daw yung pagiging broken sa Panginoon? It's a beautiful thing.
Sabi mo sa katabi mo, it's a beautiful thing. Hindi masama. Maganda sa Diyos na ang tao ay basag. Amen. Pangit sa Diyos kapag hindi ka basag. Pero kapag ikaw ay basag, maganda ka sa paningin ng Panginoon. Sa mundo, kapag basag, kapatid, ang pangit na tingnan. Tama ba? Para itapon na, pero sa Diyos, kapag basag ka pala, mas gumaganda ang pagtingin ng Diyos sa'yo. Wow, galing, di ba? That's wonderful. It's amazing. Amen. Na minsan makikita natin na para bagang akala natin ang paglilingkod sa Diyos, papugian, pagandahan. Okay yan. Maging presentable tayo, pero ang tinitingnan ng Diyos yung puso. Maaring ikay magarbo. Amen. Yung pala, puro yabang ka na lang pala. Pero yung puso mo pala, amen, ang layo-layo naman sa Panginoon. Siya, simple lang siya. Mahal niya lang ang Diyos. Amen. Basag lang ang puso niya sa Panginoon. Amen. Napakagandang pagmasdan. Naiinlove ang Panginoon doon sa mga tao may basag ang puso. Kaya kapatid, sabi mo sa katabi mo, magpabasag ka na sa Diyos. Mabasag tayo sa Panginoon. Alam niyo ba, sabi diyan sa 9, truly I tell you, wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory prayer. Sabi diyan, pakipindot po, whatever we do, sabi diyan, if we do it for God from our brokenness, amen, God will make sure that it will be remembered. Sa lahat ng ginagawa mo, out of your brokenness, amen, hindi yan kakalimutan ng Panginoon. Marami ka mga bagay na kapatid, kung tutuusin lang, wala naman talagang bilang. Napiling mo lang, may nagawa ka. Hello, may kausap po ba ako? Sa lahat po ng naglilingkod, sa lahat ng manggagawa, hindi lahat kapatid ang katotohanan ng ginawa natin kapatid ay inaccept ng Panginoon. Kasi minsan gumagawa ka para lang sa sarili mo, hindi naman talaga sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, darating ang time, lahat ng ginawa natin padadaanin sa apoy. At kapag hindi totoo sa puso mong ginawa mo, at pakitang tao lang, masusunog lang yan, kapatid. Hello? May kausap po ba ako? Kaya napakahalaga, kapatid, kung gagawa ka rin naman. Amen? Napakahalaga manggaling sa puso at hindi lang basta sa puso, dapat sa basag na puso. That you're humbling yourself, Lord, I cannot do this kung wala ka naman, wala kang pangunguna sa akin. Kapag mababa ang puso mo sa Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Dahil nagpapakumbaba ka. Tama. Sabi nga ng Biblia, the Bible it says, sabi ng Biblia, kahit ikay marunong, sabi mo hindi ka marunong. Kahit ikay magaling, sabi mo hindi ka magaling. Amen? Kasi ayaw ng Diyos ng mayabang. Ayaw ng Diyos ng mayabang. Kapag sabi mo sa katabi, ayaw ng Diyos ng mayabang. Amen? Next verse po, ang sabi dyan, Psalms 34:18, the Lord is near to the heartbroken. Amen? Saan daw malapit ang Diyos? Doon sa may mga taong basag ang puso. Hindi sa malapit doon sa mga taong maraming ministry. Lao, may kausap po ba ako? Hindi malapit ang Diyos sa maraming taong ginagawang ministry. Kahit gamitin mo pa ang lahat ng ministry sa loob ng church, kung hindi naman basag ang puso mo, hindi ka malapit sa Diyos. It doesn't make you closer to God. Kapag marami kang ministry, hindi ko sinasabing masamang ministry, gawin mo yan, lalo na kung basag ang puso mo. Mas lalo ka mapapalapit sa Diyos. Pero kung gumagawa ka, amen, nang hindi naman ang basag ang puso mo, akala mo malapit ka sa Panginoon. The Bible it says, the Lord is near to the heartbroken. Pag basag ang puso mo, kapatid, malapit ang Panginoon sa'yo. Amen? And He saves those who are crushed in spirit. Contrite in heart, truly sorry for their sin. Isipin mo kapatid, kapag nakita pala ng Panginoon, natunay ka pala, nagsisisi. Kaya nga sabi ka na contrite, nagsisising puso. Amen? Minsan nagsisisi na lang tayo kapag may kasalanan tayo eh. Hello? Kapatid, ang pagsisisi hindi lang pag may kasalanan ka. Amen? At ang pagyayabang, ang pride, hindi yan parang, ganito po pakinggan niyo po. Ang pride, hindi siya yung parang pasiga-siga ka, maangas ka, yung mayabang ka. Hindi po yung ganun yung pride. Ang pride, kapatid, anything you do na hindi mo inunang Diyos, nagyayabang ka. Ulitin po natin lahat ng ginagawa mo, na kapag hindi mo inuna ang Diyos, magyayabang. Kasi bakit? Kapag hindi mo inuna, ibig sabihin, kaya mo na mag-isa. Tama ba?
Kaya lahat ng ginagawa natin, isasangguni natin sa Panginoon. Kaya nga, ang Panginoon nandyan to guide us eh. Kasi kung pangungunatin natin ang Panginoon, simple na lang naman to, okay na, kaya ko na to. Amen. Kapatid, lagi natin magpapakumbaba sa Panginoon. Napakahalaga ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Sabi diyan, kapatid, heartbroken, He saved those who are crushed in spirit. Sabi ng Biblia, amen, James chapter 4, pakipindot po, James chapter 4 verse 6, but He gives more grace. Therefore it says, God opposes to the proud, but gives grace to the humble. Napakahalaga sa Diyos na may mapagkumbabang puso tayo. Amen? Kasi kapatid, kapag gano'n ang puso natin, ito'y nagpapakita na itinataas natin ng Diyos. Tayo nasa baba tayo lagi. Amen? Kapag hindi gano'n ginawa natin, parang pinapantayan na natin siya. Amen? Kasi kaya na natin eh. Tama? Kaya sa lahat po na narito, mga kabataan, mga nanay at mga tatay, lahat ng manggagawa, kailangan i-practice natin yung pagpapakumbaba. Amen? Alisin natin yung parang entitled tayo. Tama ba? Kaya nga, dumarating ang time, yun ang magiging kalaban eh, yun yung magiging kailangan nating bantayan pag pinagpapala tayo ng Diyos. Kasi the more na binibless tayo ng Diyos, papasok yan dyan eh. Amen? Diyan na papasok yan. Na para bagong, binibless ni Lord, yung mga bagay na hindi mo pupuntahan mo na, parang feeling mo na, grabe yung Hindi. Kailangan nandun pa rin yung magpapagong puso. At ang Diyos lalo kanyang pagpapalain. Lalo kanyang sasamahan. Kapatid, ang pinakamahalaga hindi lang pagpapala, kundi lagi ang pinakamahalaga yung pagsama ng Diyos. Dapat maganda ka lagi sa paningin ng Panginoon. Sabi doon ng Biblia, paano ka gaganda sa harapan ng Panginoon? Magkaroon ka lagi ng basag na puso. Because brokenness or a contrite heart is a good thing to the Lord. Amen? It's a beautiful thing. Maganda sa Panginoon ng mga taong basag na puso. Amen? Sabi diyan, amen, mabatapos na po ako. Eto, ano yung sinasabi ni Jesus sa pagiging brokenness? Ito yung sabi ng Panginoon, pakipindot po. Sabi mo sa katabi mo, if may kondisyon ng Diyos, sabi diyan, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. Kapatid, hindi ka pa disipulo ni Kristo kapag hindi mo pa nasusunod yan. Ano punto? Sabi diyan, you must deny yourself. Tama? Nandoon ka sa punto, kapatid, na para bagang yung gusto mo, amen, hindi na masusunod yung gusto na ng Diyos. At yung ayaw mo, amen, gugustuhin mo basta gusto ng Panginoon. Hindi na ikaw. Kapatid, maraming Kristiyano, akala nila ang pagiging Kristiyano, nakadepende kung ano yung gusto nila, nakakapag-miss. No. Eto po, basahin po natin yan. Hindi mo masasabing Kristiyano ka na kapag hindi mo yan nalalakaran. Sabi diyan, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Doon ka palang makakasunod ng totoo sa Panginoon kapag, kapatid, kinalimutan mo ng sarili. Kailangan mamatay ka sa sarili mo. Ang pagiging Kristiyano, kapatid, hindi lang dahil umating ka ng church, may ministry ka, umiiyak ka sa harapan. Amen? Gumagawa ka, nagsishare ka ng gospel. Hindi yun ang pagiging disipulo ni Kristo. Ang pagiging disipulo ni Kristo, ang pagsunod sa Panginoon, yung ayaw ng Diyos, hindi mo na gagawin. At ang gusto ng Diyos, ang gagawin mo, yun ang pagiging disipulo ni Kristo. Hindi, kapatid, yung mga ginagawa natin, it's a part, it's a process. Ito yung training natin. But it doesn't mean, kapatid, ikaw na yun. Hanggat hindi natin naiintindihan itong bagay ito. And sabi diyan, pakipindot po, Isaiah 57:15. For this is what the high and exalted one says, He who lives forever, whose name is holy. I live in a high and holy place. Pakinggan niyo po. But also with the one who is contrite in lowly spirit. Sabi diyan, kapatid, ang Panginoon, saan siya nakatira? Sa langit. But meron pa siyang isang address. Alam niyo po kung saan? Doon sa mga taong may mababang puso. Nananahan ng Espiritu ng Panginoon. Sino gusto ditong manahan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay? Kapatid, ang pinakamahalaga, kung gusto mong manahan ng Diyos sa puso mo, kailangan ito'y basag at mababa. Pagkat ang sabi ng Biblia, I live in a high and holy place, but also with the one who is contrite in lowly spirit. Ang sabi diyan, pakipindot po, God lives in the heart of the contrite and humble heart.
For what reason? Pakipindot. The true revival will come to those who have broken heart and lowly spirit. Gusto mo, sino dito gusto maging revive? Kapatid, hindi ka mare-revive, hindi ka mare-restore hanggat hindi basag ang puso mo sa Panginoon. Ang babasagin lahat, ang i-revive ng Diyos sa mga tao lumalapit sa Kanya na merong basag ang puso. At ang sabi ng Biblia, hindi ka tatanggihan ng Diyos. God will not despise you. If you come to Him with a broken spirit, a broken and contrite heart, God will not despise you. Hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Sino dito ayaw niyang tanggihan siya ng Diyos? Alam mo kapatid, ang sarap pakinggan, ng Diyos pala hindi lang tumitira sa langit. Nananahan din pala ang presensya ng Diyos sa puso ng may mga basag na puso. It's amazing. Kaminsan, Lord, nasan ka ba? Kapatid, ang sekreto lang, hindi mo kailangan hanapin ang Diyos. Nasa sayo siya. Siguraduhin mo lang basag ang puso mo sa Panginoon. Ang Diyos bumababa doon sa mga taong may basag ang puso. Kaya napakahalaga po, mga manggagawa, let's make it a practice. Hingin natin sa Diyos, Lord, break me. Break me, Lord. Break me. This is my last verse, pakipindot po. John 12:24. Pakatandaan ninyo, hanggat hindi nahuhulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng sagana. Sabi diyan, hanggat hindi ka nagpapakumbaba sa Diyos at namamatay sa iyong sarili, kapatid, hindi ka magbubunga, hindi magagamit ng Panginoon. Alam niyo ba kapatid, ito po, sabi doon kanina, kailangang basag ka sa Panginoon dahil hindi ka magagamit tunay ng Diyos kapag hindi ka basag. Alam niyo ba marami ding blessing ang Diyos na nakahanda sa atin? Dahil hindi pa tayo tunay na basag, hindi niya maibigay sa atin. At paano rin tayo makapaglilingkod ng totoo sa Diyos kung hindi tayo basag? Paano natin masasabi na, Lord, binibigay ko ang buhay ko sa iyo kung hindi tayo basag? Kapatid, napaka-imposible ng mga bagay na yun. At magagawa lang natin yung kung basag tayo sa Panginoon. Sa gabing ito, kapatid, pwede ba tayong lahat tumayo? Paano natin mararanasan, kapatid? Ngayon, naiintindihan natin na napakahalaga pala na may basag na puso sa Diyos. Amen? Pero ang pinakamalaga, kapatid, paano mo mararanasan? Paano mo mararanasan, kapatid, na mabasag ka sa Panginoon? Pakipindot po. Sabi diyan, everybody needs an encounter with God. Hanggat hindi mo naiengkwentro ang Diyos, kapatid, hindi mo mababasag ang puso mo. That is the secret. Kailangan nating i-pray kay Lord, Lord, I want an encounter with you. Nung si Peter, nung siya'y mangisda, magdamag siya ng isda, wala siya nakuhang isda. Ngunit sabi ng Panginoon, Peter, pumalaot ka. Pero sabi niya, Panginoon, magdamag kami ng isda pero wala kaming nahuli. Pero sabi ni Peter, dahil sa sinabi niyo, manghuhuli kami. At nung nakahuli sila ng marami, nakita ni Pedro ang kanyang sarili na isang makasalanan. At doon niya nakita na ang kaharap niya ay hindi guro, kundi Panginoon. Kaya sinabi niya, Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kapatid, hanggat hindi mo na-enkwentro ang Diyos sa buhay mo, hindi mo matututong magpakumbaba sa Diyos. Kailangan magpabasag tayo sa Panginoon. Napakahalaga, kapatid, hindi lang puso. Huwag kang magbibigay lang ng puso sa Diyos. Dapat kung ibibigay mo ito sa Diyos, siguraduhin mong basag ito. Siguraduhin mo mababa ito. Pagkat ang gusto ng Diyos ay mga basag na spirito, mga nagsisising puso. Church, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Pero walang higit kapag naglilingkod ka ng galing sa puso mo totoo. Mapapagod ka lang kapag hindi ka naging totoo sa Diyos. Masasawa ka lang. Darating ang time, masisisi mo pa ang Diyos. Masasabi mo, Lord, binigay kong the best ko sa iyo, pero bakit ganito? Pero kapatid, kapag mababa ang puso mo sa Diyos,
babaguhin ng Panginoon ang kalagayan mo. Hallelujah. At sa gabing ito, mga kapatid, tapos na po ako. I want to challenge everyone.